Hi Collective, kumusta po kayo? Namiss ko kayo ah. Hello po mga ate mga dude. Ito po ay timeless kung kailan nyo po ito mapanood. Alright? Mga ate mga dude, timeless reading po ito. At mamaya po ay titingnan po natin tayo ng mga clue, mga signs sa aking guardian spirits kung ano-ano po mga zodiac signs yung tinutukoy po dito. Ito po pala ay kung ano po yung kung ano yung nararamdaman ng soul po ninyo sa kasalukuyan. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng soul mo o ng higher self mo. Ayan po, sa kasalukuyan mong sitwasyon. So, ready na po kayo? Palagi ko ready na. So, ayan po mga ate mga dude. Holy Angels, Holy Spirits, Guardian Spirits, Ancestors. Ano pong mga mensahe para sa collective? Salamat po. Alright, so meron po kayo ditong how can I infuse more self-love and compassion into my daily life? Ito yung tinatanong ng soul mo, ng higher self mo. How can I? O maaaring ito rin yung tanong sa isip mo ngayon sa kasalukuyan. How can I infuse more self-love and compassion into my daily life? How can I be more kind to myself and offer more grace in this very moment? What excuses am I making right now? Okay, so pengi po kami ng tatlong mensahe. Romance. Maaring nandito ka dahil may gusto kang malaman tungkol sa romance o sa iyong love life. Helpful people. Time to go. Aalis po ba kayo? May plano po ba kayong umalis o magbakasyon? Mag-disconnect sa mga taong kasalukuyan ay kasama mo o nakakasalamuha mo na gusto mo nang umalis o lumayo. So, umpisahan natin dito sa how can I infuse more self-love and compassion into my daily life? So, pwede pong ito yung maging action mo. Okay? So, dito sa physical realm. Kasi yung spiritual body mo ay, o yung iyong soul, ay humihingi ng tulong sa'yo o ng action, ng agaran, no? Agarang action. Pwede isa dito, mga dude. Choose one self-care action to do today. Self-care o self-love. Kaya pala, sobrang synchronized ito, mga dude. Halos konektado ito, no? How can I be more kind to myself? Self-love. Kailangan nyo yan. Ngayon pong kasalukuyan, mga dude, kasalukuyan po ninyong sitwasyon, kailangan nyo po ng self-love o maging kind sa inyong sarili. Maaring kayo po ay masyado po ninyong pinapahirapan ng inyong sarili. Maaring nga ilan po sa inyo dahil kayo po ay nakafocus sa romance o sa love life po ninyo or sa partner po ninyo or ex-partner, ay nakakalimutan na po ninyo na mahalin ang inyong sarili o ito po yun, self-love. Paano nga ba? Pwede yung isa po dito o kaya po lahat ito gawin po ninyo. Ito po yung pwede mong maging action mga para matulungan mo yung soul mo. 1. Set stronger boundaries. 2. Meditate and listen to your heart. 3. Speak to yourself with compassion. 4. Focus on your strengths. 5. Say no to something that isn't a soul yes. 6. Say yes to something you are afraid of. 7. Let go of what you cannot control. 8. Stay far away from drama and negativity. Tama. Sobrang synchronized. Time to go. Stay away. Walk away. Stay away from drama and negativity o
lumayo sa mga taong negatibo mag-isip, sa mga ganyan, no? Mga energy vampire, sa mga talagang mga toxic or narcissistic. 9, ask for help and allow it. Yon, helpful people. Kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. Huwag mong pigilan yung sarili mo, huwag kang mahiya. No, helpful people, marami yan. Bibigyan ka ng divine universe, bibigyan ka ni God. Number 10, write down 3 things you are grateful for. Diba? Napakaganda po niyan. Yan, makakatulong po yan sa daily life po ninyo mga dude. How can I be more kind to myself and offer more grace in this very moment? Ito naman yung pwede mong gawin para matulungan mo yung soul mo, yung higher self mo. Look at yourself with the grace filter. You are meant to be in this moment of your life. Let go and let God. Release. Pakawalan nyo na po yan. Yung inner critic, yung kung ano man mga excuses o kung ano man po ito na talagang yung pagpapababa po ninyo sa inyong sarili, yung tingin po ninyo mga dude ay hindi kayo worthy, hindi kayo, yung pong hindi nyo nakikita yung worth po ninyo o yung value po ninyo. Kung ang ilan po sa inyo nagdududa po kayo na talaga bang nasa right path ka, tama ba yung ginagawa mo? Tama ba yung ginagawa mo ngayon sa kasalukuyan? Ano man po yan? Love life, o trabaho po ninyo, o creative projects. Okay, nandito na po kayo. Talagang nandito ka na sa life purpose mo. Nakikita ko dito ay maaring nagdududa ka pa. Okay, so i-let go mo na yan. Yung duda mo, yung fear, o yung kung ano man yung pag-aalinlangan mo. Ito na yun, nasa right path ka. Tama yung ginagawa mo. Yun na lang ang kulang dito, yung self-love na lang. Maaring ilan po kasi sa inyo, nahirapan po kayong humindi, nahirapan po kayong tumanggi sa mga tao, lalo na sa mga abusadong tao. Pero alam nyo po yan, kilala nyo daw po yung mga narcissistic sa buhay po ninyo, na yung mga toxic, mga bullies. Kaya, time to go. What excuses am I making right now? If it's important enough to you, you will find a way. Today, make a decision and do it even if you don't feel ready. Listen to your heart, you will be led. Naririnig ko dito, channel ko na song is, hindi ko alam kung ito yung, hindi ko alam yung title, pero, listen to your heart, parang ganon. Listen to your heart, na 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 na. Listen to your heart. Hindi ko kabisado yung lyrics mga dude. Comment nyo na lang po yan kung ano yung, kung alam nyo po yung title. Listen to your heart, you will be led. Yan talaga, yung intuition, yung puso po ninyo, yun po yung pakinggan po ninyo. Yung sinasabi po ng soul o ng higher self po ninyo. No more waiting. There will never be a good enough time. The time is now. Ayan po mga dude. Ito yung sinasabi na kahit hindi ka pa ready. Kahit hindi ka pa ready. Anong excuses? Maaring, ang ilan po sa inyo kasi may romance dito. Maaring hindi ka pa ready magmahal. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na hindi ka pa successful. Hindi ka pa, kumbaga, hindi mo pa nakikita talaga yung self-worth mo. Kaya, parang pakiramdam mo ay hindi ka pa talaga karapat-dapat na mag-love life. Marami ka pang kailangang ayusin sa buhay mo, sa sarili mo, kaya hindi ka pa ready na magkaroon ng romantic life. No more waiting. There will never be a good enough time. Wala talaga, walang good enough time. Mga dude. The time is now. Oo nga naman kasi, di ba maikli lang talaga ang buhay mga dude. So, yun talaga, napakaganda ng mensahe po sa inyo. Kaya pala dito ay, what excuses am I making right now? Basta, love life man to, o kung ano man po yung soul's journey, o kung ano man po yung gusto po ninyong tahakin, or gawin, o maaring may kinalaman po sa inyong career, sa trabaho po ninyo, creative projects, o kung ano man po yung gusto po ninyong gawin sa buhay po ninyo, magbakasyon, magpahinga, mag-relax. The time is now. O, mas asikasuhin mo naman yung sarili mo, mas mahalin mo yung sarili mo, i-pamper mo, o yung mas
i-nurture mo yung sarili mo, mga ate, mga dude. The time is now. Ngayon na, wag mo na ipagpabukas kasi wala talagang no more waiting. There will never be a good enough time. Kasi bukas iba na naman yun eh. Nakikita ko dito, bukas iba na naman yung iisipin at poproblemahin mo. Bukas iba na namang mga challenges sa buhay ang darating. So ngayon na, the time is now. If it's important enough to you, you will find a way. Ito yun. Kung talagang importante sa'yo, kung ano yung gusto mong gawin, makakahanap ka ng paraan. Alright? So mga dude, napakaganda na to make today, make a decision and do it even if you're and do it today, make a decision and do it even if you don't feel ready. Listen to your heart. You will be led. O kahit hindi ka pa handa, gagabayan ka, tutulungan ka ng Divine Universe. Di mo naman yan gagawing mag-isa. Hindi ka nag-iisa sa journey mo. Marami kang guardian spirits. Oo, sa physical realm, nakikita ka, maaring nag-iisa ka palagi. Nakikita ka ng mga enemies, ng mga haters mo, ng mga tao sa paligid na mag-isa ka. O single ka, wala ka pang romantic partner. Pero hindi ka nag-iisa talaga kasi marami kang guardian spirits, mga ancestors mo. Ayaw ng ancestors mo, na mga guardian spirits mo, na malungkot ka. Okay? Mga dude. Kaya sinasabi din dito na yung self-love o yung maging kind ka sa sarili mo, gawin mo kung ano yung mga gusto mong gawin mo yung mga gusto mong gawin na magpapasaya sa'yo. Huwag ka na mag-isip ng bukas na lang o yung kung ano pang mga excuses na hindi ka pa ready or hindi mo pa kaya. Basta kahit ano yan mga dude ay ngayon na yung tamang oras talaga na gawin mo na kung ano yung mga gusto mong gawin na magpapasaya sa'yo at na mas mamahalin mo pa yung sarili mo. Wow! Maraming salamat po. Holy Angels, Holy Spirits. O maaring ang ilan po sa inyo ay meron kang gustong gawin, no? Sa iyong trabaho, o sa career, o nag-aalanganin ka kasi hindi ka pa ready, kulang ka pa sa mga kulang ka pa sa knowledge, kulang ka pa sa mga impormasyon, o kulang ka pa sa mga kagamitan ng mga materyales mo, equipments, kung ano man yung balak mong gawin sana, ay magagawan mo yan ng paraan. Okay? Kung talagang gusto mo, magagawan mo yan ng paraan. No? Meron talagang paraan. Pag nakapag-desisyon ka na kung ano man yung gusto mong gawin at sigurado ka nang talagang gagawin mo yon, no, do it even if you don't feel ready. If it's important enough to you, you will find a way. Holy Angels, Holy Spirits. Oops! You will get a miracle in 3 hours. Wow! Maring ito rin yung tulong. Kung kailangan mo ng tulong, basta anumang milagro ito na hinihiling mo sa Divine Universe, makakatanggap ka sa loob ng 3 oras. Let the universe o yung Divine Source, Divine Universe, fill up your bank account, e-wallet o yung wallet po ninyo with a lot of money now. Now talaga, yung energy puro now. Okay, no? No more waiting. Wow! Maraming salamat po, Divine Universe, Holy Angels, Holy Spirits. Buti naman. Yan po. Sa mga kayo po ay sobrang stress na, kailangan nyo ng pera, malaking pera. No? With a lot of money now. Wow! Something's off. Warning, red flags, too good to be true. Kaya, eto yun. Kung ano man yung something's off, yung parang red flag po sa inyo, yung may duda ka, time to go, release, let go. Di mo naiintindihan yung mga ganyan, mga dude. Kasi alam mo na talagang may darating sa'yo, may tulong. Helpful people. May ipapadala ang Divine Universe, si God, ang Holy Spirits, magpapadala ng mga tutulong sa'yo na tao. More than enough, money to meet your needs. Wow!
dollars o ano man pong currency, pesos, more than enough money to meet your needs. Okay, so napakaganda po lahat ng kailangan po ninyo talagang ngayon po mangyayari po yan, magmamanifest po yan, more than enough. Sobra pa po sa mga kailangan po ninyo. So, yung mga kailangan po ninyo ay talagang matutugunan, no? Matutustusan. Your spirit team, guardian spirits, mga ancestors po ninyo, ang mga ascended masters, yung mga anghel, mula po sa heavenly places, working behind the scene, they got your back. Oh, hindi ka, talaga diba, ito yun, confirmation yun, yung ikaw lang mag-isa, yung pakaramdam mo mag-isa ka lang talaga na umaharap sa unos, o problema, o anumang pagsubok, test ng Divine Universe, di ka mag-isa. They got your back. Ito yung sinabi kanina, di ba? Marami kang gabay, maraming pumoprotekta sa iyo. Alam mo yan. Nakikita ko dito ay highly intuitive ka. You are extremely protected. God is with you. Angels, ancestors, di ba? Confirmation ito. Double confirmation. Psychic attack, meron sa inyo. Yan po, may gumagawa sa inyo enemies o yung mga haters po ninyo, yung inggit po sa inyo, may psychic attack. Pwede po yan sa panaginip po yan dinadaan, no? Kayo po yung madalas makapanaginip po ng mga horror, bangungot sa ilan, bangungot, dinadaan sa panaginip, psychic attack. Panic attacks, meron din ako naririnig, panic attacks, psychic attacks, kayo po ay nagpapanik, natataranta, o maaring natitrigger po yung inyo pong trauma o childhood trauma. Release nyo na po yan mga ate mga dude. I-release nyo yan. Yan po. Yan po. Unahin po ninyo yung sarili po ninyo. Huwag nyo na pong intindihin yung mga gumagawa ng ganyan sa inyo, yung mga ate mga dude, huwag kayong magpa-apekto sa mga enemies, sa mga haters po ninyo. Dito kayo mag-focus sa mga blessing na darating sa inyo, lalo na sa mga naghihintay po ng milagro, miracle, o ng maraming pera, malaking pera, ayan po. At humihingi po ng tulong sa Divine Universe, sa mga anghel, humingi kayo ng protection. Extremely protected po kayo. Confirmation nyo to. Extremely protected po kayo mga dude. Saint Germain. Saint Germain, pahingi po kami ng mensahe para sa collective. Kung yung phone number po ninyo, kahit ano po yung pagkakasunod-sunod, or isa lang po, dalawa, o tatlo po merong ganito pong numbers, angel numbers, 257, o maaring madalas nyo po makita sa oras po, 222, 222, 5, or 7 a.m. or p.m. or 2 p.m. ganyan po, 222-555-777, napakaganda po, abundance number po yan. Sign po kung lalo na may cellphone number po kayo na, yung cellphone number po ninyo, meron po kayong 25 or 7. Sign po yan ng abundance. Yan, napaka-private private. Napaka-private mo na tao. May nakikita rin ako dito na introvert ng ilan po sa inyo. Ayaw nyo talagang sa mga crowded. So, maaaring dahil na rin sa psychic attack o kayo po ay talagang nakaka-absorb kayo ng mga energy. Pag nasa labas po kayo, lalo na sa crowded, yung maraming tao, kayo po ay talagang pag-uwi po ninyo, dahil mo pang nagtrabaho sa construction, sobrang sakit ng katawan, sakit ng ulo, nahihilo, minsan nakakaramdam po na para kayo ang naduduwal, ganyan po, no? Or nanghihina po yung energy yung katawan po ninyo, malakas ka naman paglabas mo, so pagbalik mo ay hinang-hina ka, no? Kayo po ay empath, kayo po ay nakikita ko dito na nakaka-absorb kayo ng energy, positive at negative. Ang nakikita ko po dito, mas malakas po na-absorb niyo yung mga negative energy, kaya kailangan nyo po ng kailangan nyo rin pong protektahan yung energy body po ninyo, yung spiritual body. Protektahan nyo rin po yan mga dude. Pwede rin po makatulong sa inyo yung kayo po yung nagsisage, palo santo, insenso, o kayo po ay gumagamit po ng asin, o ano man po yung asin, rock salt, sea salt, o Himalayan salt. Ano man pong kulay, Himalayan salt, black or pink Himalayan salt. O ilan po sa inyo ay kayo po ay nag-o-offer po ng panalangin sa inyo pong altar.
nag-offer po kayo ng mga prutas o mga bulaklak po sa inyong pong mga ancestors. Pag nagdarasal po kayo sa inyong altar, pinoprotektahan din po kayo dyan. Ang ilan nakikita ko naman po ay gumagamit po ng mga crystals, ng mga stones, mga healing at protection stones o crystals o mga lucky charms, mga ganyan po, or amulet, ganyan po, makaiwas sa mga ganyan po ng psychic attacks o sa mga gumagawa po sa inyo ng mga nakikita ko sa ilan ay may gumagawa po sa inyo ng evil spell, dark evil spell o black magic sa ilan, no, hex, o kayo po ay mawalan ng tiwala sa sarili po ninyo, yung tingin po ninyo sa sarili po ninyo, sa mukha po ninyo ay hindi po kayo kagandahan, hindi kagwapuhan, talagang iniiba ng mga enemies, haters po ninyo yung tingin po ninyo sa sarili, para hindi nyo po mahalin yung sarili po ninyo, na hindi nyo ma-appreciate kung gaano po kayo kaganda at gaano po kayo ka valuable, kung gaano kayo kahalaga sa divine universe, kay God. Yan po mga ate, mga dude, mas ma-appreciate mo ngayon, mas maalaga mo sarili mo, at yung itsura mo ay mas makikita mo talaga na maganda at gwapo ka. At nagkakamali yung mga enemies, haters po ninyo, na kayo po ay binibrainwash, ganyan po, na magduda ka sa sarili mo, na tingin mo sa sarili mo pag nanalamin ka ay talagang hindi kagandahan, hindi kagwapuhan, ganyan po, kung mawala yung self-esteem po ninyo, ganyan po yung ginagawa sa ilan. Kung kayo pa ay mahirapan po sa pera, no, mga ate, mga dude, yan po yung ginagawa po sa inyo. Pero, yan po, hindi po yan tatalab, no, kasi lalo kang magkakaroon ng maraming pera at may mga milagro at tulong na darating sa iyo. Wow, napakaganda pong mensahe, mga ate, mga dude. Hindi tayo ng mga zodiac signs na maaring kayo po ito na nanonood ngayon. Timeless reading po ito kung kailan nyo po ito mapanood, mga ate, mga dude. Kung ano po yung kasalukuyan po ninyong sitwasyon sa kalusugan, sa pera, yan po, o sa love life. Hingi tayo ng zodiac signs. Pwedeng ikaw ito o yung taong malapit sa'yo. Ayan, Aquarius, ikaw ito o yung malapit sa'yo. Virgo, Aries, Scorpio, Cancer, alright, Libra, yan po. Pwedeng ikaw ito o yung taong malapit sa'yo. Aquarius, Aries, Libra, Scorpio, Cancer, Virgo. Yan po mga ate, mga dude. Nakikita ko dito sa romance, darating ito agad-agad once na kayo po ay yung mas mamahalin nyo na yung sarili po ninyo. Yung may gagawin ka kahit maliit lang na action sa iyong sarili. Katulad ng pag-iwas sa mga toxic nga po na tao. Ayan po, yun o. Alin man dito, isa dito, o lahat ito, pwede mong gawin. O mag-set ka ng stronger boundaries. Stronger, mas malakas na. Mas malakas na boundaries. Hindi yung pag nag-no ka ay pwede ka pa nilang kumbinsihin na mag-yes. Hindi na po ganon. Stronger boundaries. Yun, makakatulong lalo na kung magme-meditate po kayo o kayo po ay kakausapin nyo yung sarili po ninyo, no? Pwedeng nakarap sa salamin o kaya kahit hindi. Yan po mga ate, mga dude. Kausapin nyo po yung sarili po ninyo ng, ayun, no? Speak to yourself with compassion. Ayan po. Sabihin nyo po sa sarili po ninyo na maganda po kayo, gwapo kayo, mabait po kayo, kayo po ay worthy. Yan po mga ate, mga dude. At kayo po ay matulungin. Ano pa po? Basta lahat ng mga magagandang katangian po ninyo.
matatag, ganyan po. Say no to something that isn't a soul yes. Ayan po, mag-no, kumbaga mga ate mga dude, mag-no kayo or tumanggi na kayo pag talagang tutol na yung kalooban po ninyo. Mararamdaman nyo po yan eh. Hindi po siya soul yes. Kumbaga, hindi nag-yes din yung physical mo lang na body, na katawan mo, ang nag-yes. Pero yung kalooban mo, yung soul mo, yung spirit body mo ay hindi nag-yes. Kumbaga, hindi conforme, tumututol yung kalooban mo, mag-no ka. No talaga. At panindigan mo. Say yes to something you are afraid of. Ayan o. Pwede rin po mga ate mga dude na makatulong sa inyo sa ilan. Say yes to something you are afraid of. Kung ano kinatatakutan mo, ay haharapin mo dito. Yan. Ilelet go mo yung fear o yung doubt. Ilelet go mo lahat ng takot at mag-yes ka. Ibig sabihin ay new journey, susubukan mo, may mga susubukan kang bago, kahit hindi mo alam kung ano yung pwedeng maging consequence o maging resulta sa'yo. Yan, pwede yan mga dude. Let go of what you cannot control. Ito yun, time to go, let go, release. Kung hindi mo na kontrolado yung sitwasyon, ipaubayo mo na kay God dyan, sa Divine Universe, sila nang bahala dyan. Ang mga anghel na, ang mga guardian spirits mo na, mga ancestors mo na ang bahala sa'yo. Stay away from drama and negativity. Yun, napakaganda nito kasi halos ito rin yun stronger boundaries. Na talagang umiwas ka na kung nagbibigay sa'yo ng negatibong pakiramdam, yung nagpapa-stress sa'yo, iwas na. Yan po. Ask for help and allow it. 'Di ba? Kung may gustong tumulong sa'yo, tanggapin mo yung tulong. Kasi mararamdaman mo naman yan kung too good to be true. Mararamdaman mo ang red flags o yung mga warnings ng iyong guardian spirits. Lalo na kung ikaw ay madalas mag-meditate. O makipag-usap sa Divine Universe. Write down 3 things you are grateful for. Yan, lahat ng gusto mong ipagpasalamat. Kahit nga hindi 3 eh. Pero okay na nga yung 3, mga ate, mga dude. Lahat ng gusto mong ipagpasalamat sa Divine Universe, kay God, sa mga anghel, sa mga ancestors mo, sulat mo. Yan po, makakatulong yan sa iyong soul. Pasasalamatan ka ng iyong higher self, ng iyong soul. Yan po. Wow, napakaganda ng mga mensahe po sa inyo. At nawa ay mag-manifest na po itong a lot of money, miracles, at yung protection na hinihingi po ninyo o yung love life, unconditional love na hinihingi po ninyo sa Divine Universe. Ang ilan naririnig ko ay hinihingi mo na malaman mo na ngayon kung mahal ka rin ba ng taong minamahal mo o crush ka rin ba ng crush mo. Alright, so mga ate, mga dude, maraming salamat po. And po, iwasan po ninyo na ma-stress at pagurin ang inyong sarili. Magkaroon din po kayo ng panahon, ng oras po sa inyong sarili na alagaan, i-pamper o i-nurture o mag-rejuvenate, mag-relax. Yan po mga ate, mga dude. O gawin nyo po yung mga bagay na magpapasaya po sa inyo. Or sumama po kayo sa mga taong nagbibigay po ng good vibes, positive vibes, high frequency po sa inyo, nagpapasaya po sa inyo. Yan, makakatulong po yan sa inyong soul. Sobrang matutuwa, magiging proud at pasasalamatan po kayo ng inyong soul, ng inyo pong higher self, ng inyo pong katawang spiritual. Napakaganda. Maraming salamat po mga ate, mga dude. Ingat po kayo palagi. God bless po. Love and light and peace.